pinagpapala. Yung madaming questions sa isip mo pag nagbabasa ka ng Bible na ba't ganito yung Bible, ang daming himala, ang daming miracles, ang daming taong namamatay dyan sa Old Testament, maraming namamatay. Pero yun nga. So, pang malaman yung purpose mo, ba't ka nabuhay? Bakit? Yung main purpose mo, ikaw, eto, may question ako sa'yo. Saan ka mapupunta pag namatay ka? Sa langit o sa impyerno? Hindi ko pa alam. Paano man sabi niyo pa alam? Sabi kasi nila, yung Diyos daw yung Oh. parang titimbangin ng Diyos yung kasalanan mo tsaka kabutihan mo. Diyan siya. Pero tatanungin kita saan ka pupunta. Depende mo sure. Hindi mo sure kung sa langit ka o sa impyerno ka. Pero, ito yung main purpose kung ba't ibinaba si Jesus Christ sa lupa. Ito yung main purpose. Ba't kailangan natin si Jesus Christ? So, ayun nga, di ba? So, ready ka ba makinig? Ha? Nung simula pa lang nung creation, tayo nilikha ng Diyos. Ay, hindi pala. Nilikha ng Diyos yung mundo muna. Tayo nilikha ng Diyos yung mundo. Una, nagkaroon ng liwanag. Pangalawa, lupa. And then, so on, yung iba pa, mga hayop, mga halaman, mga prutas na kinakain. And, sabi ng Diyos sa Genesis 2 verse 7, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Ibig sabihin, wala tayo sa lupa. Diba? Ibig sabihin ng mula sa lupa, pagka binasa mo, pwede ma-form. Pwede ma-form ng kahit ano, pwedeng bahay, pwedeng tao, diba? Pwedeng hayop. Pero ginawa tayong tao ng Diyos. At sabi dito, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Ibig sabihin, nung hiningahan tayo sa ilong, nung ano pa tayo, hindi pa tayo hinihingahan ng Diyos. Wala pa tayong buhay eh. Pagka tayo lupa pa lang. Pero dahil sa hininga ng Diyos, yun yung spirit niya na in-impart niya sa atin, kaya tayo nagkaroon ng buhay. So, nagis mo ba? And, dahil di ba napakabuti ng Diyos, ang pagkakalikha niya sa atin, may tatlo tayong bahagi. Ito yung spirit, soul, and body. Yung spirit, ito yung kumokonekta sa Diyos kasi ang Diyos ay spirito. Nagis mo? Ang Diyos ay spirito. Spirit to spirit ang connection. And yung pangalawa is yung soul. Ano ibig sabihin pag soul? Kaluluwa, di ba? Anong pumapaloob doon? Intellect, yung kakayahan mo mag-isip, and yung emotion, yung ano yung mga nararamdaman mo? Kalungkutan, kasiyahan, selos, di ba? Selos, yan yung common sa'yo eh. Selos. Siyempre, yung panghuli dyan is yung body. Yan mo, pagka hinawakan mo to, may lalabas na lupa pagka ginanto mo. Di ba meron? Di ba? Ito kasi yung body. Kaya siya yung nasa pinakababa dito sa figure. Kasi siya yung iwanan natin pag namatay tayo. Pagka siya yung nabubulok, pinapakain sa mga uhod, kinakain ng halaman. Pero, nung simula pa lang, ito, naalala mo ba yung kwento nila Ibatadan? Anong kwento doon? Yung kwento doon, parang niling lang sila ng ahas doon, na kainin yung nagabawal na prutas. Yun, nagabawal na prutas. So, ibig sabihin, nung nilikha ng tao ang Diyos, tayo perfecto pa. Wala tayong kapintasan, di pa tayo nagkakasala. Pero nung si Adan at Eva, napunta dun sa halamanan, di ba? Ang sabi ng Diyos, huwag kakainin ng bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Pero nung napadaan si Eva doon sa bungang kahoy na yon, andun yung ahas, andun yung hindi siya ahas totally, siya serpent. Maghahalimaw siya. Pero parang hindi siya nakatakot sa mata ni Eva rin. Yun nga, ang sabi ng serpent kay Eva, pag kinain mo yung bungang kahoy na yon, kayo magiging parang Diyos. Kumbaga malalaman mo yung tama at mali. And anong ginawa ni Eva? Kinain niya hindi? Kinain niya. Kasi Ang sabi ng parang Diyos, narinig siya. di ba ang sabi ng Diyos, pag kinain mo yun, mamatay ka. Namatay ba si Eva? Hindi. Hindi, di ba? Namatay siya spiritually. Kumbaga, dahil sa kasalanan, dahil sa pagkain niya
bungang kahoy na yun, ang Espiritu ng Diyos, nawala. Minsan. So, ano nangyari nun? Pagtapos niya kainin, di ba, ano sila, parang nailang sila na nakita nila na sila yubad. Parang nagtaklob-taklob sila, nagtahi-tahi sila ng dahon, pinantakip nila sa katawan nila. And, syempre ang Diyos, hindi siya bulag. Tsaka hindi siya nagtatago pag di natin siya nakikita. Nakita niya yung ginawa nila Eva. At, nung si Adan, syempre, nung nagkasala kasi ang tao, ang lalaki talaga ang hinahanap. Kumbaga ang tatay sa isang pamilya. Nung tinanong si Eva, nung tinanong si Adan, magkasinisi niya si Evan. Binigay sa kanya yung apple o bungang kahoy, binigay sa kanya yung bungang kahoy. Kumbaga hindi siya nag-humble down eh. So, dahil doon sa, kumbaga nature kasi ng tao na tayo palalo talaga, tayo ma-pride. Tayo makasalanan, pinanak tayo na makasalanan. So, yung sin, pagiging makasalanan, pagiging sinner, hindi talaga natin nature yun. Kumbaga naman na lang natin kila Eva at Adan, di ba? So, anong ginawa ng Diyos para tayo maligtas, para tayo hindi mapunta sa impyerno? Kasi sabi dito, pag walang Espiritu ng Diyos, mapunta sa impyerno. So, ano nga ba yung natin dyan? Dito pala sa wala. Ay, sa ano pala yun? Sa Romans 6:33. Ang lahat ay nagkasala. Ay, hindi pala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba pag nagkakasala tayo, may punishment. Pagkalitan, pinapalo, ganyan. Kumbaga may ano talaga, may parusa. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, binigay niya si Lord Jesus sa atin. Kumbaga, siya yung tutubo sa atin. Kumbaga ano lang siya. May ginawa siya sa atin, natatanggapin na lang natin. At pananaligan, di ba? Sabi sa John 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap. May ngunit sa simula, may ngunit. Alam mo ba't may ngunit? Bakit? Kasi, yun ay personal choice mo. Kung tatanggapin mo ba yung ginawa niya, ba't pananaligan mo. Kasi, ang sabi sa sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi, si Kristo Jesus ay Panginoon, maliligtas ka. So, ibig sabihin kung babanggitin ng mismong labi mo na si Lord Jesus ay Panginoon, tayo ligtas. Tayo 100% taligtas. Di ba? Nakita mo sa figure kanina. Nung wala pang Espiritu ng Diyos, tayo sa impyerno. Pero nung nagkaroon ng Espiritu ng Diyos, tayo sa langit na. Diba? So, sa mga oras na to, di ba sabi nga sa John 1:12, ulit ang lahat ng tumanggap, nanalig sa anak ng Diyos, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. O, kung tatanggapin mo ba si Lord Jesus sa oras na to, okay ba sa'yo? Okay naman. Bilhin ka. Siyempre.